ルヤ。ハレルヤ。それでは2020年5月11日の礼拝を始めていきます。皆さんご起立ください。賛美歌の539番を賛美していきたいと思います。週報の方にありますアメツ小鳥で賛美歌の539番です。それではそのままの姿勢で聖書購読をしていきたいと思います。イザヤの58章6から11節を、皆さんで購読していきたいと思います。週報の方の後ろにありますイザヤの58章です。1、3と私の方で、2、4と黒い部分を皆さんの方で購読していきたいと思います。それではイザヤ58章6節。私の好む断食はこれではないか。悪の絆を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか。上が戻ります。あなたのパンを与え家の貧しい人々を家に入れ、裸の人を見て、それによってあなたの肉親の書をすることではないか。その時、暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。
Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito na binigay mo po sa amin. Salamat po, Lord, sa buong isang linggo. Ang katagumpayan po ng isang linggo, Panginoon. Maraming salamat po dahil po ito, Panginoon, ay isang kagandahang loob, Panginoon. Kaya po kami nagtagumpay sa buong isang linggo, Panginoon. Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong gabay at patnubay. Maraming salamat sa mga biyaya na binibigay mo sa amin. Maraming salamat sa kalakasan na patuloy na binibigay mo po sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat. Maging sa araw na ito na muli, tinipon mo kami upang makapagbalik po ng papuri sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kung wala ka sa aming buhay, wala po kaming magagawa, Panginoon. Kaya sa umagang ito, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang kabuuan ng gawain ito, Panginoon. Dahil alam po namin sa iyong mga kamay, Panginoon, kami magtatagumpay, Panginoon. Kaya sa umagang ito, inaanyahan po namin ang iyong banal na Espiritu na siyang patuloy na manguna sa aming kalagitnaan. Maging sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon, ikaw ang siyang patuloy na manguna at kumilos. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, na maituon po namin sa umagang ito, Lord, sa pakikinig po ng iyong mga salita, Panginoon. Huwag mong hayaan, Lord, ang aming mga isipan, ang aming mga puso, Panginoon, matuon po, Panginoon, sa mga nangyayari at mga nangyayari po sa mundong ito, Panginoon. Sa araw-araw na pangyayari, Panginoon, bagamat mayroon po, Panginoon, na kinakaharap po kami, Panginoon, na pandemic sa aming bansa, Panginoon, sa buong mundo. Pero alam po namin, Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, ay walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya mong alisin ito, Panginoon. At ang sabi mo nga, Panginoon, na iingatan mo kami, Panginoon, at hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Kaya maraming salamat po, tunay, Lord, na sa iyo lamang po namin ito ng aming mga pansin, ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Dahil sa iyo, Panginoon, nandun yung kapayapaan, katagumpayan na patuloy po namin mararanasan, Panginoon. Kaya sa umagang ito, patuloy, Lord, sa iyong mga kamay po namin nilalagak ang kabuuan ng gawain ito, maging ang aming mga puso, Panginoon. Huwag mong hayaan, Lord, na mga salita mo, Panginoon, na basta lamang po namin marinig. Kundi, Panginoon, ang mga salita mo ito, Panginoon, lalo na sa mga panahon ito, Panginoon, ang mga salita mo maging matibay na pundasyon, Panginoon, ng aming pananampalataya, Panginoon. Huwag mong hayaan, Lord, na puro lang po kami, Panginoon, na pakikinig ng mga balita, kundi mas may pinlano ka, Panginoon, na bagamat mayroon pong pandemic na ito, Panginoon, ang plano mo, Panginoon, upang matuon ang aming pansin sa pag-aaral ng mga salita, sa pagpupuri sa iyo, Panginoon, sa pananalangin, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, na siyang dapat naming mapapurihan sa aming mga buhay, Panginoon, at wala nang iba, Panginoon. Kaya sa umagang ito, patuloy din po namin nilalapit sa iyo, Panginoon, maghahatid po ng mensahe, Panginoon. Patuloy, Lord, gamitin mo siya sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan, Panginoon. Bigyan mo siya ng karunungan, katalinuhan, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, patuloy, Panginoon, sa kaluwalhatian ng iyong pangalan, Panginoon. Ang buhay po ng aming pastor na gagamitin mo ngayon, Panginoon. Maging ang buhay po ng aming suya po, Panginoon. Patuloy, Lord, ikaw po, Panginoon, sa mangunan sa kanyang buhay. Patuloy, bigyan mo siya ng kagalakan, Panginoon, sa kanyang mga ginagawa, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, sa patuloy na magpapala sa kanyang buhay, Panginoon. Maging ang bawat isa nandito, Panginoon. Alam po namin, Lord, meron kang layunin sa bawat isa sa amin. Kaya nandito po kami, Panginoon. Huwag mong hayaan, Lord, na hindi po namin makamtan ng pagpapala na nagmumula sa iyong mga salita ngayon sa gabing ito, Panginoon, ay sa umagang ito, Panginoon. Kaya, alam po namin sa umagang ito na hindi po kami lalabas, Panginoon, na talunan, Panginoon, kundi, Panginoon, taglay po namin ang masaganang pagpapala, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon. At ngayon po, Panginoon, umagang ito, kiniklaim po namin na kami, Panginoon, ay nagtagumpay na, Panginoon. Dahil ang sa mo, Panginoon, pinaradaw na kami sa tagumpay, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang mataas na papuri, mataas na pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen.
章の12、13節です。お読みします。イスラエルよ、今あなたの神、主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神、主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神、主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟とを守ることである。アメン。Good morning po sa lahat. Ohayou gozaimasu. Napupuri po kami ng papasalamat po sa opportunity po na makapag-ano po kami ng awit po sa ating Panginoon. Bago po kami awit, may babasahin lang po ako na verse mga awit chapter 135 verse 3. Si Yahweh ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay nararapat at sa papuri. Salamat po sa opportunity po na makapaghandog po kami ng awitin at isa pong yung sa goodness ni Lord na nandito na po kami sa harapan po at awit po kami to God be the glory. Awitin po namin is I raise a hallelujah, to God be the glory.
ハレルヤ。今日は礼拝の前に嬉しいことが2つありましたが今日は礼拝の前に嬉しいことが2つありました。 Bago po tayo mag-service daw, meron dalawang bagay daw na nakakatuwang nangyari kay Pastor. 来る予定のないような方、船戸から、ファーソン、オベット、そしてマイク、レイガン、そして、ジェフさんが、ジェフさんは先週もいらっしゃった？ Last week nandito ka ba? Last week? 先週もいらっしゃって、ファーソンさん、本当に、来て大丈夫なのかな、会社で叱られないかなって1週間祈ってきましたが、でも、いや、ファーソンさんたちが本当にイエスを愛して立ち上がったから、コロナウイルスが随分東京でも愛知でも新城に奉仕に行きましたが、新城でも一人あったんですけど癒されて、その人が退院したそうですね。豊橋も7人になったけれどもこう癒されましたね。本当に今日その長いことごめんなさい。どうぞ。So first daw, tuwan-tuwa siya dahil nandito raw yung mga Funato boys no, na hindi niya ine-expect. So nag-worry siya dahil nga baka pakita sila ng kailang mga shacho kapag nagpunta sila sa simbahan nga, di ba? So pero salamat dahil kung ano man yun, talagang nandoon pa rin yung tapang nila, no, kumbaga na iniba nila, kumbaga na nagpunta pa rin sila, kaya tuwang-tuwa si Pastor daw. No? Tapos itong ang coronavirus, no, the more tayo talaga na magre-reserve daw sa ating sarili na ibabaliwala yung mga gawain kay Lord, no? Hindi ka man makatino anuman, kapag medyo binabaliwala mo daw siya, lalo tayo sabi nga ni Pastor na lalo siyang magiging panalo, kumbaga. Kaya dapat tayo maging manalo. No, dapat na tayo talagang i-beat daw natin yung ganong moment na gusto ng kalaban na mabawala yung ganitong gawain. Pero salamat sa Panginoon dahil the more na talaga pinaglaban natin itong ating simbahan, the more talaga daw na mananalo tayo. Kaya ngayong coronavirus na sa Tokyo, wala na, halos mababa na yung number. Toyohashi 7, tapos naging 0 na ngayon. So talaga pong gumagalaw ang Panginoon. もう一つ嬉しいことは、ミドル君がですね、イスラエル君がもう私も1ヶ月ぐらい会っていないんですけど、家の中でもミドル君はもう1ヶ月待ってないで、忘れたな、普通の子供だったら忘れるけど忘れたなって思っていたら、今日ここで私と感激のミドル君とハグして、本当に忘れていなかったということを本当に嬉しかったですね。 So agad naman kay Israel nga daw na kasi nga di ba po dati nung buntis pa ako lagi ako sa church, no? So kilala ni baby ko si Pastor. Sabi ni Pastor siguro 1 month, di ba po last week hindi sila nakita ni Pastor. So sabi nga rin ni Pastor siguro more than 1 month na kami hindi nakita ni Israel. Sigurado nakalimutan na rin ako yun ng batang yun, sabi daw. Kanina raw nakita si Pastor, yakap siya agad, kaya tuwan-tuwa po si Pastor. レーガンともハグしましたけど、オベットさんともハグしましたけど、ファーソンさんも恐れハグしました。新城教会行った時に今でも、兄弟たちとハグするんですよと言ったら、ハグなんかしちゃよくないよなんて言われましたが、とにかくこの嬉しかったですね。 イエス様も私たちが何年経ってもイエス様を忘れないように日々日曜日だけじゃなくて月曜日も火曜日も水曜日も木曜日も金曜日も土曜日もいつもイエス様を私たちを罪の中から救ってくださった救い主イエス様を忘れることのないようにいたしましょう。 So, sa sisiro nga daw po, nung binanggit daw sa kanya ng mga tao na, pati ba hanggang ngayon, ganitong panahon, naghahag pa ba kayo ng mga ka-church member nyo? Sabi daw sa kanya. So, sabi ni Pastor, ganun lang siya. Tapos sabi niya, dapat wag ha? Sabi daw sa kanya. Pero yun nga po, hindi mapigilan no, kapag talagang medyo sabit ka, talagang gusto mo talagang na mayakap. No? And tayo nga rin po, kaya po ng Panginoon na kahit hindi po tayo nakikita, hindi tayo nakapagsimba, hindi po nais ng Panginoon na maglalamig tayo sa Kanya.
hindi man kayo nakapagsimba dito physically, sa mga nasa online lang, ang nais po ng Panginoon daw na nandoon pa rin yung connection. Ayun po kasiyahan ng Panginoon. 最近は第2日曜日は新城の教会に2ヶ月1回に行ってますが、そのために母の日に、このいつも母の日に出席できなくて、このですね、お母さんたちに申し訳ないなという気持ちでいっぱいだったんで、今日は母の思い出に対して思い出を皆さんと少し私の母について、母のことを母の日にこう感謝することで、お母さんが祈ってくださったことを、ここにいるお母さんたちが本当にそのことを少しでも参考になり励ましになったらいいと思って、今日短い時間宮子さんに頼んでやっていただきました。 Gaya po ng alam nyo, every second Sunday of the month po, naka-assign po si Pastor Kenjo para po magbigay ng mensahe sa Shinshiro Church. So, ibig sabihin po, kapag Mother's Day, wala po dito si Pastor. Kaya every year daw na dumating yung Mother's Day, nalulungkot din siya kahit paano. Dahil hindi siya makakapagbigay ng mensahe at hindi makita yung mga mothers daw dito sa Tagawa Church. So ngayon, gumawa po siya ng konting testimony about sa kanyang nanay at hope daw na magbigay inspiration daw ito sa mga nanay sa buong nakikinig. 思い出を語る前にこの説明を少ししますけれども、これはまだ、12人のうち8人、父が妹を8人目の子供を抱いているんですけれども、これが、通訳者の家でも賛美をした今首都化教会の牧師をしている弟であります。これが兄です。これは被災の陽子ちゃんのお母さんになっているんですけれども、これは名古屋の教会のパスタ夫人になっています。これが私の母です。どうぞよろしく。はい。So ito nga po, ito po yung nanay ni Pastor daw, no? Tapos si Pastor Kenjo po, ano po, si Pastor Kenjo daw, no? Tapos, ito yung kapatid niya, ate niya, mga ganyan, no? Tapos dito po, 12 sila magkakapatid, 12. Pero that time, wala pa lang sila pinapanganak. このメガネの方は、お父さんお母さんのいないので、母を慕ってその兄弟で私の家に来た方たちです。 Yung nakasalan ng lalaking sa likod daw, hindi po nila yung kapatid. Inampun ng nanay po nila Pastor yan dahil raw po wala siya. Siya yung sa kulila na. この後ろに、教会があるんですね。 Ayun po, they're going to church po. Doon po sa likod, doon po yung church daw. どうぞ。これが母です。 Nanay ni Pastor Kenjo, 12年で踊り、この後卓球がよくやりました。 12 sila magkakapatid na after nyo kumain, madalas sila nag-ping-pong daw, table tennis. これが母で、うちの製材所で働いててくださるおばあちゃんです。 Nanay niya, tapos sila trabaho sa kanila sa kaya empleyado sa lumber nila na dati. 当時20人ぐらいうちの父の経営してる会社でいましたけど、その中で3人伝道者になっています。 So, dati po, meron pong 20 na trabahador sila Pastor Kenjo, kanyang tatay. Out of 20 employees sila, 3 po, naging missionary daw po. これが父と母がまだ、長老さんの時に、この父と母が礼拝で、やってますね。 So, that time po, iba po pastor ang kanyang tatay, pero meron po siyang mission doon sa church nila. So, meron siya po, no? Tatat mama po, hindi po sila talaga naging pastor. はい。これが、当時3人だけで四条の奥山の村の方に、住んで、お父さんが炭焼きをやってお金儲けて製材所を建てましたが、これが、渡辺先生の奥さんとなっている長女です。これが兄で、いつも応援に来てくださる兄です。お父さんに抱かれているのが私です。意外と神様だ。 That time po, natutuwa si magkakapatid. That time po daw, yung tatay po nila, gumagawa po ng uling. Di ba po yung ang trabaho nila, lumber nga, no? So, lumber nga. So, bali that time, gumagawa sila ng uling, doon nakikita tayo ng pera sa uling. Tapos, ayun daw po yung ate niya,
NHK のテレビ「こんにちは奥さん」で出ましたね。12人兄弟がいます。53 years ago, no, they was invited sa NHK na program. So, yun. Good afternoon, wife, yung title ng program sa NHK po yan. 今50何歳になっている弟です。妹、うちの教会にいた雄平君のお母さんになってますが、弟、兄、これがデビッド・ケンジョ、これが私です。これ20歳の時。これ20歳の時。 20 years old si Pastor Kenji that time. とても不良少年には見えないです。Para daw hindi, 書いてくださいました、イエス様が。 dati magpasagulero siya, pero that time hindi siya nasagulero daw. 先ほど言いましたように、この長女が渡辺先生の奥さんになって、タイに宣教師に12年間 Nasa 行きま tayo した。 po yung babae na doon sa tayo, dami ate niya. 三重県の被災で牧師授をしています。 Asawa ni Pastor Guido po, no? 先ほども言いましたけど、名古屋の恵み教会で牧師夫人をして Hindi い po ます。 asawa ng Pastor Dani po ate ng kapatid niya. この信教っていうのは何もやってません。とにかく、恵み、 Si Megumi, そして焼津の教会で牧師をしています Pastor daw po 佐 siya. 藤君です。 Si Pastor, Satoru, no? Kapatid niya. それで最後、お父さん何を思ったのか、名前を求めてつけました。 Motoru yung pangalan ng pinakabuso nila. 今日はイエス様が何を私たちに求めておられるかということを皆さんと一緒に証ししたい、メッセージしたいと思います。 Yung pang ibig sabihin po ng kailang bunso na pangalan Motoru is something seek. So, ang tatay siguro niya that time, he was seeking kung ano man, sinisik ng kay tatay kung anong bagay. これは、クリスチャン新聞に出たところですね。互いに愛し合いなさいっていう10人の子供を祈りで育てたお母さんの心意気というあるんですね。 Ito po, na-featured yung kanyang nanay sa isang Christian na newspaper. And sabi nga nakalagay nga dito, love each other. A mother who raised their children according to the prayer. No? この後ろにちょっと見えにくいんですけども、神は愛である。日曜日には教会へというサンデー教会へって、後ろに書いてありますね。渡辺先生が書いたとは言われていますけれども、とにかく、このところですね。本当にイエス様の恵みです。お母さんは最後料理は50点でも信仰は100点と、人が言う言葉ですけれども書いてあります。 So sa likod daw po nila, nakalagay daw po doon sa likod nila na God is love. When Sunday, going to church as family. Ganun lang daw yung title nila, kumbaga. Na dalawang bagay lang talaga laging ginagawa nila. God is love. Kapag Sunday, sabay-sabay tayo magsisimba. So sabi nga ng mga tao daw, ang nanay daw po niya, kung sa pagiging nanay sa pagluluto, 50% lang ang score. Sa pagtatahi din daw, 50%. But when it comes to faith kay Lord, 100% daw ang kanyang nanay. 母の思いで幻の影を置いて浮世にさまよい移ろう花に誘われゆく長見の儚さ。春は軒の阿部、秋は庭の露。母は涙乾くはなく祈ると知らずや。母のことを思い出すことにこの賛美を忘れることはできません。賛美歌を忘れることはできません。 So, binabanggit po ni Pastor, isa po siyang kanta na ano man ang season ng buhay natin daw, yung iyak ng kanyang nanay, lagi niya naalala. No? Kaya yung prayer at iyak ng kanyang nanay, huwag natin kakalimutan. Sa ating nabubuhay tayo na we will never realizing how much yung pain, yung tears na inabot-abot ng ating nanay sa pagpapalaki sa atin. 母のことを思い出すことにこの賛美歌を先ほど言いましたね。毎年母の日にこの賛美歌を歌うとき、罪の中にいた私は母の涙の祈りによって救われたのだと本当に感謝の心がいつも溢れてきます。 Kaya kahit wala ng kanyang nanay, pumanaw naman ang nanay ni Pastor Kenjo daw, every Mother's Day daw, naalala niya na through prayers with tears na ginawa ng kanyang nanay para kay Pastor Kenjo, nandito siya sa harapan po natin. 天に召されて1年初めて母不在の母の日を迎えたとき、母の存在の素晴らしさ、優しかった母、もう一度話したいという思いと申し訳なかったという
もっと良くしてやればよかった。何とも言えない気持ちになりました。And then after po nang pumanaw ang kanyang nanay, nung unang Mother's Day daw, sa kanya na-realize lahat na ginagawa pala ng kanyang nanay para sa kanya. Sa kanya realize lahat daw na yung sakripisyo, yung ang pagpapasakit sa kanyang nanay, sa pagpapahirap niya, sa pagpapahiya niya, nadadalo sa kanyang nanay. Kaya sabi niya, sayang, sana pala nabigay ko, sana pala nasuklian ko yung kabutihan na ginawa niya sa akin. 私のために忍耐を持って祈ってくださって良きアドバイスをしてくれたお母さん、若い時教会で証やメッセージをした時、父や兄弟たちはみんな話の上手でない私にとって、また人前で上がってしまう私を見て笑ったり恥ずかしがったり下手だと言ってる時、 Naalala ni Pastor, no? Nung siya nagdesisyon na magsilbi sa Panginoon, even when he was about to give a testimony daw, yung kanyang kapatid, that time, natawa-tawa, ikaw, sobra kang nervyoso, ikaw, hindi ka magaling magsalita sa harap ng tao, ikaw, magbibigay. So yung mga tao daw, nilait-lait siya ng kanyang kapatid. 唯一お母さんはよかったよかった、ここが正しい、よかったよと褒めてくれたり励ましてくれたことが私にどんなに勇気をつけてくださったことか。 Pero ang kanyang nanay lamang, ang bukod tanging nagsabi at nagpuri sa kanya na, Takashi, you did a very good job. Ang galing ng ginawa mo na natuwa ang Panginoon para sa iyo. また製材所で働いている頃、不信仰になった時、高ぶっている時、怒っている時など、いつもタイミングよく聖書の御言葉からアドバイスをしてくれた母。 And then, sa time nga po na si Pastor, nung kanya po siya teenager nga po, that time po talaga wala po siya sa Panginoon. Naging mayabang siya, no? Naging magalitin siya, naging makamuto siya. Pero ang bukod tangi talaga pa rin na nandyan para hindi siya talaga tiisin yung nanay daw niya. At babagitin lagi ng nanay niya, nire-remind lang lamang ng kanyang nanay na yung about sa Bible verse na kung gaano siya kamahal ng Panginoon. 今日まで守られ支えられてこれたのは母の祈りのおかげだと心から感謝しています。今も天を見つめどきシミのついたエボロン姿のお母さんが高し頑張って伝道しなさい、高ぶってはいけないよと言ってるような思いになる時があります。 Kaya nga po, no, ano man ang sitwasyon daw, no, hindi siya pwedeng magyabang sa kanyang nanay dahil kung naging matuwid man siya from sa ganung buhay daw, dahil sa prayer talaga ng aking nanay. At sigurado ako na dahil naging malaking kontribusyon sa buhay ko yung prayer ng aking nanay na kahit ngayon daw naging pastor daw siya, minsan itingin siya sa langit, sabihin niya, nakita niya yung nanay naka-apron daw na may dumi-dumi, yung mga madumi apron daw. Sasabi, Takashi, kaya mo, huwag kang magyabang, be humble, kasi wala ka ngayon kung wala yung Lord. Yung lagi sa kanya nire-remind ng kanyang nanay. 生きている時、母に何もしてやることができなかったけれど、しかし母の一番喜ぶこの願い、祈っていること、ああ、イエス様に喜ばれる伝道者にならなくてはと、母の昇天1周年記念日を迎えて、母の死を無駄にしないようにと、また素晴らしい母を与えてくださったイエス様に心から感謝をしています。 At the same time po, no, na si Pastor, lagi niya pa rin every Mother's Day daw, lagi raw niyang naiisip, sana nakapagbigay ako ng tuwa sa nanay ko, sana nagawa ko yun, sana. Pero, lagi niya pipigil at the same time din, hindi. Alam ko, ang pinaka-ikatutuwa ng nanay ko, hindi man mga bagay, hindi anumang bagay sa mundong ito. Alam ko, ang pinaka-ikatutuwa ng nanay ko ay ma-offer ko yung buhay ko sa Panginoong Hesukristo. Kaya gagawin ko na wag mapapahiya ang nanay ko sa kanyang pinanalangin sa Panginoon. Kaya yun ang nagiging focus ni Pastor ngayon. どうぞ覚えてください。固く立って耐えなさい。苦しみは大きくても、イエス・キリストはすでにあなたのために助けの時を計画しておられます。 Kaya lagi pong natin i-remind sa ating sarili, be firm and still, and not be shaken, no? Be firm lang po tayo, still lang po tayo, huwag tayo mapapadala-dala na shaken dahil alam ng Panginoon kung kailan timing, ikaw niya kailangan talaga tulungan. Nakahanda na ang tulong ng Panginoon.
お祈りします。そして本論に入ります。 So start na po tayo, pero mag-pray po muna tayo bago po tayo mag-umpisa. 愛するイエス様、どう Mahal か namin ありがとう Panginoon, 感謝をい maraming たし salamat ます。 sa oras na あ ito. なたの兄弟たちが久しぶりに来ること Lord, ができて、 salamat sa mga あな funado た na が道 nandito を開いて ngayon. くださって、 Salamat 勇 po 気を sa 与えてくださ pagkakataon, って、 Lord, na 本 binigay 当に niyo 感 sa 謝し kanila ます。 na あなたを愛 nakakadalaw している sila この ngayon. 兄弟たちを、イエス様が祝福してくださるよう、フィリピンによる家族の方も、兄弟や姉妹の家に、本当に Doon din po 祝 sa lahat 福 ng され mga る tao, よう Lord, 心 ng か mga らお願いい Pilipino たし namin, ます。 mga Lord, na あ ang あ、ヨセフ member, のよう Lord, に、 bless ダ them ニエルの sila. 家に、パウロの家に多くの人々が祝福されたように、 ni 兄弟 Paulo, たちのよう ni に、 Daniel, 本当 Panginoon, に主よ、フィリピンの兄弟姉妹、 sa mga その家 bagay 族 na と親 nangyari 族 po と sa amin. その友人と愛する人たち、 その地域の人たちをイエス様が祝福してくださるよう心からお願いいたします。 1億の人に1億の母あれど我が母に勝ると Salamat, Panginoon, sa 本 mga 当に心 magulang, か sa ら mga nanay, 私た nandito, ちが Panginoon. 感謝することができるようお Napakadakila 母さん po. たちの心を開いて Napakalaki どう pong ぞイエス biyaya. 様によって助けをいただいて信仰を持って愛を持って大胆に子供たちを育てていくことができるようよろしくお願いいたします。どうぞ主よあなたが導いてください。イエス様は必ず助けの時を計画しておられます。ああ、遠く離れている子供たち、娘さんたち、孫さんたち、どうぞ愛する人たち、友人、ああ、本当にイエス様、どうぞ諦めないで、主よ、必ずイエス様は救ってくださり、書いてくださり、あなたの御用のために用いてくださることを信じます。どうぞ主よ、今日この心の目を開いて、霊の実が開かれて、信仰が与えられて、ああ、イエス様はしてくださると告白していくことができるよう心からお願いいたします。どうぞ一人一人が涙を持って魂のために隣人のために祈ることができるようイエス様がその力と愛を与えてくださるよう心からお願いいたします。イエス様を信頼する者は失望することがありません。どうぞ導いてください。今日この朝も大切なことをイエス様が語ってくださるよう心からお願いいたします。信じます信じます。この愚かなしもべをお持ちくださるようイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。今日のテキスト、新明記10章12節13節イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは、それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、誠心を尽くしてあなたの神に主に仕えなさいとあります。So, kung meron po kayong Biblia, no, inaanyayahan po namin kayo, basahin niyo po yung ating Bible verse po, no? Deuteronomy chapter 10, verse 12, pati 13 po, no? Babasahin po sa Tagalog. Verse 12, Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ni Yahweh. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya, lumakad sa Kanyang mga daan, ibigin Siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Verse 13, at sundin ang Kanyang kautusan at mga tuntunin ito. Yaman ay tuntunin. Ito naman ay sa ikabubuti rin ninyo. Amen. 今、他の訳では今、神が求めておられることは、神様を愛して、心を尽くして、魂を尽くして、神様を礼拝するということを言ってますね。主に仕えることを言ってますよね。So dito po sa iba po translation, no, sa translation po, nakalagay po dito, Bayang Israel, anak ko, no? Ito mismo now na, gayon na. Hindi na bukas, hindi na sa isang linggo, ngayon na. Sabi dito raw na inaakay po tayo, ginaya po tayo sa Bible verse na iba daw na ngayon na mismo, ibigin mo siya, na paglingkuran mo siya, no, at malaman mo na katakutan mo siya na may Panginoon. イエス様はあの有名なマタイの福音書4章のところで、引き下がれサタン、引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えようとサタンに対してこのイエス様が空腹の時、誘惑にあった時、
御言葉をもって、下がれサタン、あなたの神である主を礼拝して主にだけ仕えなさいとイエス様が最後言われました。サタンは逃げていきましたね。離れていきましたね。 So dito po, no, sa Matthew chapter 4, di ba po, meron po doong verse po na tinitempo ni Satan, no? Si Satanas si Jesus na when talaga pong gutom na gutom siya, no? Gutom na gutom siya, di siya kumain, di siya uminom. Tinempo siya ni Satan, nasambahin siya sa kapalit ng mga pagkain bibigay niya, no? Ang sabi po ng Panginoon, lumayas ka. Nakasulat sa Biblia na wala dapat ibang Diyos, no? Kundi ang Panginoon lamang. At nung binanggit niya, yung Bible verse na ito, tumakbo na wala po sa Satanas, no? 礼拝がどんなに重要なことか聖書は教えているんです。礼拝の意義と意味を知ったならば、私たちがもっと嬉しくて、生産式の意味と意義を知ったならば、本当にあのパンとジュースが私たちを永遠に生かして、あのパンとジュースが私たちの命に新しい心と新しい霊と新しい歩みと、本当に嬉しくてたまらない、本当にそのような心をイエス様が与えることを知ったならば、 Sana nga po, no, tayo pong lahat, no, buksan ng Panginoon ang ating puso't isipan, iparealize po sa atin kung gaano kadakila ng ating Panginoon at paano siya dapat natin sambahin na lang, ganun-ganun na lang. Paano dapat natin siya pupurihin, ganun-ganun na lang. Dahil napaka-dakila po at napaka-bigat po ng ating nagawa, but siya po talaga po ang nagbigay sa atin. Kaya nga po dito, sabi nga po dito na when we realize na we don't deserve anything, but yung God po talaga, ginawa niya lahat-lahat para sa atin. No, siguro po yung ating pong ginagawa sa simbahan ngayon, sa ating pong pagpapartake sa Lord's Supper, lahat po ng mga bagay, makita po natin yung value. At masaya po tayo nagsimba, sabay sa masaya po tayo nagpapartake sa Lord's Supper. 出エジプト記旧約聖書の中で3章18節の中から、モーセにミディアンの地で働いていたあのホレブ山というところで神様が現れて、モーセにエジプトで奴隷となっているこのイスラエルの民を救い出すことを求めて、そして願って、そしてお兄さんアロンと一緒にこのエジプトのパロ王様のところに行って、こういうことを言いなさいと言われました。 Ito po sa Exodus po, no, sa chapter 3, kasama si Aaron, no, para sagipin yung mga tao, no, doon sa mga Jews doon sa Egypto, ito yung binanggit daw. 主はモーセにこう命令しています。私の神、主に生贄を捧げてくださいと言えと、イスラエルの神が主は本当にこう命令していますね。 Dito po, no, inutusan po ng Panginoon si Moses na magbigay ng offering doon sa Ama, sa Panginoon. Sabihin mo sa kanya, kailangan na magbigay sa akin na mag-offering. 出エジプト記3章から4章、5章、そして8章の1節、8章の20節、そして9章の1節でも、モーセとアロンは粘り強くパロ王様に、本当に私たちを行かせてください。カナンの地に行くその中で、私たちを行かせてください。私たちは本当に主を礼拝するために生贄を捧げてください。祭りをすることがするんですよと、同じことを8章20節、9章1節、モーセとアロンは粘り強く諦めないで本当に願いました。 At dito po sa iba pong verse ng Exodus, sa chapter 8 verse 10, sa chapter 9 verse 20 daw po, nandoon din po si Moses at si Aaron daw, patuloy pa rin nilang kino-convince yung parao na please lang, no, pakalawalan mo kami, mag-offer na kayo, no, mag-give up na kayo, no, na may talagang Panginoon. At please lang, ilang beses talaga sila nakikiusap doon sa parao. ついにパロ王様はモーセたちの粘り強いリクエストに対して本当についに負けて妥協案を言います。 And then, may nagbigay ng suggestion itong si Paraon.
10章をお開きください。10章 Verse 10. 8節11節を一緒に読みましょう。出エジプト記 Verse 10章 10, Exodus 8 chapter 章11節 Exodus 8:11. ですか。出エジプト記10章の Exodus 8節11 8:11. 節をお読みします。モーセとアロンはパロのところに連れ戻された。パロは彼らに言った。行け、お前たちの神、主に仕えよ。だが、一体誰が行くのか。モーセは答えた。私たちは若い者や年寄りも連れて行きます。息子や娘も羊の群れも牛の群れも連れて行きます。私たちは主の祭りをするのですから。すみません、あとエジプト記の8章の11ですか？ 8章の10章の8節から11。 Sorry. ごめんなさい。 The verse 10, chapter 10, verse 8 po. Sorry. Exodus chapter 10, verse 8. すいません。大丈夫です。はい。Exodus chapter 10, verse 8. Kaya, ipasundo ng paraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, kung payagan ko kayong umalis upang sumamba kay Yahweh, sino-sino ang inyong sasama? Verse 9. Sumagot si Moises, lahat po kami mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Dadalhin din namin ang lahat na aming mga tupa, kambing at mga baka. Kailangan pong kasamang lahat sapagkat ipagpipista namin si Yahweh. モーセが語れば語るほどパロ王様の心が固くなりましたが、しかしそれには目的がありました。10章、この同じ10章の1節2節をお読みします。 Dito po, no, the more napapakita ni Moses at Aaron kung ano sila ka-eager. Di ba dito po, parang ipagpipisa namin ang Panginoon. Ipagpipisa namin siya. Kung bakit napaka-excited talaga ng ang tone ng voice nila, Moses at ni Aaron, na ginawa dahil sa ganitong action po nila, yung para lalo na galit, lalo na inggit. No? At sa chapter 10, verse 1, pati po 2, basahin po natin. 出エジプト記10章1節2節をお読みします。主はモーセに仰せられた。 Sabi ni Yahweh kay Moses, パロのところに行け。私は彼とその家臣たちを強情にした。それは私が私のこれらの印を彼らの中に行うためであり、私がエジプトに対し力を働かせたあのことを、私が彼らの中で行った印をあなた方が息子や孫に語って聞かせるためであり、私が主であることをあなた方が知るためである。アーメン。 Amen. どうぞ私たちもいろいろとありますが、なかなか門が開かれない、祈りが聞かれない。いいえ、その時こそイエス様が本当に答えてくださる素晴らしい時なんです。 Amen. どうぞこのことを覚えていただきたいですね。補足として12章お開きください。 So kaya nga po, no, ano man ang mga nangyari daw po ngayon, no, alam ng Panginoon ginagawa niya. Huwag kayong mag-alala, dahil alam po ng Panginoon yung ginagawa daw po niya. No. Basahin daw po natin yung verse 12, tsaka no, verse 12 naman po. 同じ出エジプト記の12章少しめくって40節41節 Chapter 12, verse 40 daw po. Exodus chapter ですか。 10, はい、 verse 12章40節41節12章です。ごめんなさい。 12:40 po. Sorry, 12:40. Exodus chapter 12, verse 40. かはい。12章40節読みます。イスラエル人がエジプトに滞在した期間は430年であった。430年が終わった時、ちょうどその日に主の全集団はエジプトの国を出た。この夜、主は彼らをエジプトの国から連れ出すために寝ずの番をされた。この夜こそイスラエル人はすべて世々に渡り、主のために寝ずの番をするのである。この12章40節41節を見て、この41節430年が終わった日、ちょうどその日に
全くすごいことでありますね。430年ちょうどその日にそのことを、ルツのことを思い出します。ルツがナオミと一緒にこのベツレヘムに帰った時、ちょうどその時カリロの祭りであって、本当に収穫の時であった。ちょうどいいタイミングを愛する皆さんに必ず私たちにとって良いタイミング、いつも言ってますが、最善な時に最善なことを最善にしてくださる、最善な方法でしてくださる最善の神であるということをぜひ皆さんが知っていただきたいですね。Dito nga po, gaya na ating binasa po kanina, pati daw po ngayon, ang Panginoon po, lahat po ng mga bagay alam niya. Lahat ng mga bagay nangyayari sa atin, noon, ngayon at magpakailanman, kontrolado ng Panginoon. He is controlling everything. He is controlling everything, no? At sabi nga po dito na, isipin niyo po dito, di ultimo yung pagkaalipin po ng mga Israelites for 430 years. Sa pinakasaktong taon. Kumbaga ang Panginoon po, hindi talaga siya, plano talaga yan. Na ultimo na pinakasaktong taon na yon, gumalaw ang Panginoon, gumawa siya. At dito rin po, nung si Naomi at si Ruth daw po, si Lot, nung bumalik sila doon sa kanilang lupang pinalakihan nga ni Naomi, di ba po na doon po yung sakto, yung harvest time, no, nangyayari. So, lahat po na nangyayari, ultimo, akala mo malungkot ngayon, akala mo parang down tayo, hindi po yan down. Alam ng Panginoon ang ginagawa niya. Kaya kailangan po natin laging magtiwala sa Kanya. Kasi lahat ng bagay, meron siyang perfect timing na nakahanda para sa ating lahat. 良いタイミングでこの週末を告げる継承、今求められること、このドイツのバジリア・シリンクさんが書いたその今主が求められること、このいいタイミングでこの本が8冊ぐらい、いいタイミングでイエス様が送ってくださったなと、そう今求められることを言ってますよね。Tapos sakto daw, no, napadala sa from Germany daw yun, yung isa pong pamphlet daw na ano ang mahalaga sa huling araw. Ano ang kailangan ng Panginoon sa atin. May ginagawa siya kasi meron siyang kunin out of that moment. Hindi lang siya gagawa niya, pero kasi may gusto siyang gawin. Ano kaya yung plano ng Panginoon? Ba't niya inaalam yung mga bagay na to? Ano ang kailangan isik sa Kanya? Meron daw pong pamphlet dumating kay Pastor. Talaga na-inspire daw po siya dito when he read this pamphlet daw. パトモス島でヨハネが聞いた厳かな呼びかけ、神を恐れその栄光をたたえなさい、神の裁きの時が来たからである、天と地、海と水の源を創造した方を礼拝しなさい。黙示録のヨハネ黙示録のこの14章7節です。So, John, sa Revelation po ng John, no, nakalagay nga raw po doon na matakot ka at talagang sambahin mo buong puso, no, yung Panginoon dahil siya ang naglikha ng langit at lupa. Siya ang naglikha ng lahat ng bagay. Kaya once again, bumalik ka, katakutan mo talaga, have, yun nga, no, na talagang yung fear in a way dahil ang Panginoon ay talagang, He is talagang Almighty God, no? 礼拝はかけがえのない務めなんです。たとえ霊的な闇の中にあっても、私たちが神様を礼拝することを教えていますよね。Ultimo yung itong ating simbahan, itong ating pagsamba, no? Lagi po nire-remind sa atin ni Pastor, no, na hindi po ito isang ritual, hindi po ito isang event, no? Ito po ang kaloob ng Panginoon na sa ating dilim, ito yung liwanag natin. Sa anumang sitwasyon, ito yung kalakasan natin. No, hindi ito isang bagay lang na para natural na bagay. Ito is something na sacred, no? 礼拝に私たちがこう召し出されているということを皆さんがぜひ覚えていただきたいですね。礼拝に私たちが召し出されているクリスチャンとは、神が私たちを呼んでくださった、呼び寄せられた人たち、エクレシアとギリシャ語で言いますけれども、本当に神様が、イエス様が私たちクリスチャンをこの集めてくださったと言ってますが、礼拝も召し出してくださったんですね。イエス様の方から。And we have to always remember na ang pinaka-host ng itong pagsimba natin
ay walang iba kundi ang Panginoon, no? Siya yung host ng ating pagsimbang ito, no? Kaya it's a privilege lamang na inimbitahan ka ng ating Panginoon, kaya ka nandito. No, kung hindi mo talaga siya nakilala, wala kayong relasyon, wala ka po dito. Kaya the fact na nandito po tayo, ibig sabihin po, tayo po inayos ng Panginoon, tayo kumbaga may tayong relasyon sa Kanya, no? 終わりの時に本当にクリスチャンのために礼拝ほど大切な使命は他にはないということをこのバジリア・シュリンクさんが本当に強く、ですから私たちが礼拝に対する思いが、その愛するこの思いが決して消え去らないようにと本当に私たちに継承しているんですね。戒めているんですね。 At nakalagay nga raw po sa pamphlet doon daw, no, na the more lumalapit na ang pagbalik ng Panginoon, the more ang dapat natin talagang wag mawawala sa ating buhay daw yung pagsama sa Panginoon. Mawala na lahat ng yung mga hobby mo, mawala na yung ibang mga bagay, pero wag lang mawawala yung pagsama natin sa Panginoon. Ayun yung pinakamahalaga daw na talagang ating reason of existence natin, yung pagsimba para tayo magpuri sa ating Panginoon. 霊的な遺産として彼女は亡くなる前にこの霊的な遺産としてマリア姉妹会の全世界のマリア福音姉妹会の人々のためにこの霊的な遺産を残して書き留めて書き残していったそうです。 At ito yung author daw ng yung mga pamphlet na ito daw, nung siya mamamatay, no, she was so wise. Dahil daw ang pinakalam niya, ang bagay na yung inimpok niya, kayamanan man anong bagay, pwede siya mawala instantly. Lahat ng ipon mo, lahat ng pera mo, sa isang instant lang, pwede mawala po yan. Pero kapag na-invest po tayo para sa Panginoon, kapag na-invest po tayo sa langit po, ito ang isang bagay, the only thing that will remain forever. Na hindi po mawawala lahat ng mga ginawa natin, pag-invest sa ating pong sakripisyo ginawa para sa ating Panginoon. Ito po yung pinakatotoong mahalagang bagay na hindi pwedeng tunawin, hindi pwedeng mawala, hindi pwedeng masunog. どうぞ新型ウイルスに対してコロナウイルスに対して私たちのその信仰の姿勢とその行動とそれを本当にこのことを通して学ぶべきです。 So sa pagkakataon po na ganito, sa mga coronavirus, no, wag po tayo mag-alala, wag po tayo magpadala, no, dahil once again, no, it is reminding us, ano ba ang pinaka-importante sa iyo? Ano ba ang pinaka-bagay na talagang dapat mo talaga iingatan? No? こういう時だからこそ神様が介入してくださって神様がイエス様が栄光を表してくださるんです。 Kaya po sa kabila po ng ganitong mga pandemic po, no, hindi na po dapat tayo malupaypay o manghina. Dahil meron pa rin po tayong kakayahan na gawin yung pinakamahalaga na purihin ng Panginoon. Yan yung po pinakamahalagang bagay na dapat po natin talagang pagtutuunan ng pansin. No? So, ngayon po, binalik lang po tayo ng Panginoon sa pinakadapat natin gawin na bagay. イスラエルとパレスチナ人が交流して互いに助け合っていると言うんです。絶対に近寄ることのできない人たちが憎み合って殺し合っている人たちがこのコロナウイルスによってユダヤ人とアラブ人、イスラエルとパレスチナ人が交流し合って助け合って知恵を尽くしてこのコロナウイルスに対して戦っているというんです。素晴らしい証ですね。 At alam niyo po ba ngayon doon po sa Arab, no, doon po sa banda, no, sa Israel, doon po sa mga countries daw po doon, yung mga magkakaaway na bansa dati, mga Israelites, pati Palestinians daw, dati daw talaga sila lagi nagagalit, nag-aaway. Pero dahil din sa pandemic, natuto silang magtulungan, no, sa bawat isa. So talaga pong nakaka-amaze po, no, dahil sa ganito pagkakataon, yung mga kanilang matitigas ng puso, agawan, unahan, napalitan daw po ito talaga ng magbigay sa bawat isa. 3月1日の礼拝に関西地方の無牧の教会、牧師さんがいない教会にウイルスで不安になっている人たちが教会に普段の礼拝よりも大勢来ているというニュースが伝わって、またレターで私もニュースレターで読みましたが、
目に見えない恐怖に怯えて傷ついた魂が礼拝に集まってきたんですね。 So, nabanggit nga rin po ni Pastor nung March 1, sa isang maliit na kapilan sa Osaka nga daw po na kung dati, walang pandemic, halos walang tao. At ngayon daw na wala ng tao nga, wala na rin service doon sa simbahan na yun. Nung May 1, maraming mga Kristiyano raw ang nagpunta. Dahil nga po alam po nila, talagang merong Panginoon. Natakot sila na alam nila na walang ibang safe na lugar. Kundi talaga yung sa pinilaman ng Panginoon. They were reminded about this fact daw po talaga. ぜひ知っていただきたいです。教会は罪人たちの病院であって生徒たちのための博物館ではないということを。 Amen. So, and then, yung mess about that testimony daw po, nabasa rin ng pastor at nakalagay nga rin po doon. So, ang isa pong kapilya, isa pong church natin, hindi po ito exhibit ng mga saint. Hindi ito exhibit ng mga saint, ng mga tao. Kundi, ito po yung lugar para daw po mag-cure sa mga taong may sakit, sa mga taong makasalanan. Ito po yung lugar para po tayo malinis. No? 教会が学校のような働きを、病院のような働きを2000年前からアメリカ行った時も、カナダに行った時も、韓国に行った時も、本当に教会が病院のように、しかも野戦病院のような教会も本当に人々を受け入れて、そのような働きを病院も学校も教会がオリジナルとして働いた結果、その時ノンクリスチャンの心が開かれたんですね。 So, sana nga po sa bawat isa, nire-remind po tayo, ito pong simbahan, hindi po ito gaano kakabuti, gaano kaka-saint, hindi po ito lugar para tayo magyabangan o mag-display lamang ng mga tinagagawa sa Panginoon. Subalit, ang simbahan po talaga, ito po yung pinaka-origin nito, yung isang school para magturo about the truth na may Panginoon. Ito po yung isang ospital na para gaputin yung mga taong nanghihina, yung mga taong nahihirapan, no? So, ito po yung talagang pinaka-po na lugar na nagpupunta yung mga tao na may nangangailangan. Ano mang pangangailangan na meron po sila, ito po ang lugar dapat ang church natin ay ang lugar na pwede nilang masilungan. どうぞ今こそ礼拝の意義と意味をしっかりと聖書から学んで、教会は何を行って何を語り、何に基づいて何を選択するか考える時ですね。今求める時です。 Kaya po ultimo sa church, no, nire-remind po lahat tayo na hindi yung galing mo, hindi yung gaano ka naging faithful sa pagsimba, hindi pa paano nabasa yung Biblia, hindi paano yung simbahan at maganda, malaki, hindi po, no? Ang church po natin, ano ba ang laman nito? Ano ba yung sa puso? Ano ba yung ginagawa natin? Ano ba yung pamumuhay natin? Paano tayo nabibigyan ng pagmamahal sa ibang tao? Ayun po yung mas mahalaga, ayun po yung pinaka-nais ng Panginoon na mag-i-roll natin dito sa simbahan natin. ただ閉じ込まっているだけで教会がその存在意義を失ってしまいます。今だからこそ伊良湖岬のそのところに灯台がありますが、灯台が沖を照らさなかったならば、蛍が光を放たなかったならば、その存在の作られた意味がないですね。 So, sabi nga po, no, na itong church nga raw po, no, hindi po dapat lang tayo nagsimba katapos na. Once again, no, itong pagsimba po natin, huwag natin hayaan na, kasi nakapagsimba na ako, okay na ako. Hindi po yan ang inyong trabaho, hindi po yan ang role ng simbahan, hindi po yan ang nais. Wala po yan, hindi po yan. No, huwag tayo magkamali. Ang nais po ng Panginoon na sa ating pagdalo sa simbahan, sa paglabas sa simbahan na ito, naging ilaw ka ba ng ibang tao? No? Naging liwanag ka ba ng ibang tao? Nagbigay ka ba ng tulong sa ibang tao? Ayun po yung nais na output ng Panginoon sa atin. Hindi sa pagsimba mo ngayon, tapos na. Hindi po yun. No? もちろんバランスの必要を聖書は教えてありますね。聖書は信仰の書であり、レビ記は本当にこの医学書とも言われているぐらい、この公衆衛生に対して本当にしっかりと感染しないように、本当にいろいろとレビ記には私たちに教えていますね。このバランスが大切です。 Pero po hindi mo ibig sabihin na maging ilaw ka na, sige okay na, walang
hindi po ibig sabihin din gano'n, no? Sabi nga po, ito po, ultimo sa Levitico daw po, na sinasabi daw po, isa po siyang libro daw po ng medical na libro, na nakalagay nga raw po dito, dapat may balance po tayo, no? Balance dapat ang ating paggawa, sa ating sa ating magamit ng Panginoon tayo, dapat po lagi tayong balance at humingi lamang tayo ng talino sa Panginoon lamang. 韓国の手口というところがありますが、韓国でもいろんなところを行きましたが、テグというところは行ったことがありませんが、その韓国のお腹にいる時から教会に行ってる長老さんがこう言ってたんですね。テレビでそのニュースが流れたそうですけれども、長老さんが涙を流しながら、韓国の男性は人前では涙を流さないものですけれども、生まれて初めて日曜日に教会で礼拝することができなかったと涙する姿がこのニュースに流れると、多くの人々が共感を覚えて、多くの人々が感動したそうです。 So, isa rin po na nakita rin ni Pastor na sa Korea daw po, meron daw po meron na po siyang posisyon sa simbahan na Koreano. So, meron siyang posisyon na ang tini-testimony daw po niya, mula na nasa tiyan siya ng kanyang nanay, dahil siya sa simba, na buong buhay daw po niya, talagang every Sunday daw, ayun na yung buhay niya, magsamba at magpuri sa Panginoon. Kaya raw po nung nagkaroon po yung pandemic, pinagbawalan sila magsimba rin. So, pinakita daw na yung tao yun na camera daw na hagulgol siya, hagulgol na hindi hagulgol na hindi siya nakano, pero yung hagulgol niya na talagang nang hinayang siya na hindi ako nakapagpuri, hindi ako nakapagpunta doon sa altar ng Panginoon, hindi ako nakaabot doon. Yung ganun daw na parang lungkot, na talagang hagulgol siya, na talagang galing sa puso, no, na sa Korea naman po daw, bawal ang umiyak yung mga lalaki. Pero talagang hindi niya mapigilan, iyak siya ng iyak na dahil dito hindi ako nakapagsimba, yung ganun daw. Kaya dahil sa kanyang iyak doon na televise daw po, marami din po talagang na-realize, oo nga, binabaliwala ko yung pagsimba, pero itong taong to, grabe yung hagulgol niya, hindi siya nakapagsimba isang beses lang. Sa buong buhay niya, ganito na yung kanyang impact. So, grabe raw po talagang na-move yung mga tao doon. 朝鮮戦の時でも、朝鮮戦争の時でも、礼拝を中止するということはなかったと言っています。そして平常から素晴らしい牧師先生やクリスチャンたちが共産主義の本当にこの政治的なことで平常から400キロの道を勝負に素晴らしいクリスチャンたちが、イエス様を愛している人たちがこの逃げてきた時にも礼拝はやめなかったそうです。 Sabi pangarap po niya, bakit nangyari ito? Nung nagkaroon ng Korean War, yung mga tao inuusig yung mga Koreano, yung mga tao pinipigilan. Hindi pa rin kami nag-stop, hindi kami huminto magbigay ng service, hindi naging paraan yun para kami huminto magbigay ng service. Pero this time, dumating na nga yung pagkakataon na talagang totally hindi sila nakapagbigay ng service. ヨハネの福音書4章の中で私も言ったことがありますが、ヤコブの井戸の傍らでイエス様がその生活乱れていたその女性に本当に真の礼拝者を求めておられるということを彼女自身が本当に分かって、あなたは私の言ったこと全部、私の過去を全部、私の現在もしておられるということで、彼女は本当にその時救い主イエス様をメシアを信じました。 Gaya nga po sa Biblia po, no, na yung isang babae po, no, na may 5 asawa po ba yun? 4 po ba yun? No? May asawa po siya, yung sa balon. Di ba po, sabi niya, nung tanghaling tapat siya na umigib ng balon at kinausap nga siya ng Panginoon. Alam niya, narinig niya yung may Panginoon. Alam niya. Pero talagang hindi talaga siya totoo pang nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Until he met Jesus Christ. No? Talagang nabigla siya doon, talaga siya nagtitipong totoong nabago ang kanyang buhay. Nabago ang kanyang pananaw at talagang tinanggap niya ang Panginoong Hesukristo. Doon talaga siya natuto at nakilala yung Panginoon. 真の礼拝者たちは霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を
礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりませんと、ヨハネ福音書4章23節24節に、あの素晴らしい出会いは本当にこの素晴らしいですよね。その女性はイエス様を知って心の中に生ける水の川が流れ、本当に乾いていたんですね。すごい乾いている人はイエス様のことを本当に吸収がスポンジのようにすごく入っていますね。私の家内も教会へ行って初めて教会に行ったのに、イエス様を信じますかと言ったら手を挙げたそうです。私の母も旧約文語訳聖書をいただいて、このヨハネ福音書4章の御言葉を初めて聖書を開いて、このヨハネ福音書4章を見て、このですね、汝我を選ぶにして、我汝を選ぶしたんだと言って、そして僕先生に出会った時、イエス様を信じますか？信じます。本当にお母さんもその時帰られて、みんなに証しをしました。このヤコブの井戸の女性も、本当にこの人は全てのことを知ってるんですよ。私たちのことをみんな知ってるんですよと。皆さんはクリスチャンであっても何か知らないように、全部知ってるように自分をよく見せようとしている人たちがいますが、イエス様は私たちの心全てを知っている方ですね。心にあふれると喜びがあふれて、本当にですね、イエス様を信じるこの心を柔らかくされて、本当にですね、長く語って申し訳ません。So, basahin po natin yung binasa po ni Pastor John chapter 4:25. Basahin ko po, no? John chapter 4:23 pala po. John chapter 4:23. Ngunit dumarating na ang panahon. Ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Amen. So gaya nga po ng binanggit po kanina, hindi po ito performance lamang. Hindi po ito display kung gaano ka naging mabuti o anuman mga bagay sa ginawa mo. Kundi ang nais po ng Panginoon ay totoong paghanap sa Kanya. Totoong paghanap at talagang saliksikin ang truth about sa Kanya at sa Holy Spirit, sa Espiritu daw po, no? Ito po yung nais na pagsamba sa bawat ang hinihingi ng Panginoon. We will worship God by truth and spirit. And sabi nga, ang kanyang asawa nga po, no, nung dati raw hindi po niya kilala yung Panginoon, sinama lang siya ng ate niya, may simbahan daw ng ate siya first time. Sabi ng pastor, sinong gusto ngayon tumanggap kay Jesucristo? Sabi ng asawa daw niya, hindi niya kilala, pero sige nga, tanggapin ko nga. Tumaas ang kamay daw ng asawa niya. At mula doon sa ganyang simple, kasi kung gusto ko niya tanggapin, ganun lang, enough na po. Ang Panginoon na po ang bahala nag-work daw sa asawa daw po niya. Ganun din po sa mama ni pastor, sabi nga, hindi siya matalino, hindi siya nakapag-aral. Pero, dahil nga lang po purely, tinanggap niya siya. Tingnan niyo po ang paglago po ng kanya pong buhay. Gaya po ng babae ito sa balon, na lima na po ang kanyang asawa, kumbaga maduming-dumi na po siya, parang hiyang-hiya na po siya sa buhay niya. そして永遠の希望に対して今までよりさらに今までよりもさらに深い感謝を持てるように祈っていますと、この教会の何十万という教会の牧師先生がそのように進めていますね。 Tapos po, dito po amid this pandemic daw, sa Korean din daw po, na isa po siya malaking church. Ito rin po, pinapakita po na despite sa ganitong sitwasyon daw po, maliksi ang pastor nila. Matapang kayo ng pastor. Talagang masaya pa rin, positive pa rin ang kanyang pastor. Siya sabi niya, alam ko, dahil ganito man ang nangyayari ngayon, gagamitin ng Panginoon to para lahat ng mga members ng mga mananampalataya sa Panginoon, lalo nilang maunawaan kung gaano kahalaga ang pagsisimba. Gaano pala kahalaga ang linggo. Gaano pala kahalaga ang